Hinihintay pa rin po natin ang desisyon ng Court of Appeals doon sa Timor-Leste dahil po pinasa na ng Ministry of Justice ang ating request. At sa ngayon, pasado na po at finorward at in-endorse na yung ating extradition request sa Court of Appeals. Kailangan ho natin mapatibayan ang lahat ng ebidensya na kailangan i-attach sa ating complaint. Hindi pa rin masabi ng DOJ kung kailan mapapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves na nahaharap sa patong-patong na mga kaso dahil sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Romualdo Gamot ng iba pa noong March 4, 2023. Pero ayon kay DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, lusot na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste ang extradition request ng Philippine government para kay Teves. Sa ngayon, hinihintay na lang nila na makapasa sa Court of Appeals ng Timor ang extradition ni Teves. Well, preparations are on the way, Ma'am Nina, for the return of former Congressman Teves to the Philippines. Hinihintay pa rin po natin ang desisyon ng Court of Appeals doon sa Timor-Leste dahil po pinasa na ng Ministry of Justice ang ating request sa Court of Appeals. Yung proseso po kasi dyan, dadaan po muna sa initial screening ng Ministry of Justice yung extradition request natin. At sa ngayon, pasado na po at finorward at in-endorse na yung ating extradition request sa Court of Appeals. Pero kung kailan lalabas ang desisyon ng CA sa request ng Philippine government, hindi pa yan masabi ng DOJ. Ayon kay Clavano, wala silang magagawa kundi ang maghintay sa direksyon ng gobyerno doon. Sa kabila nito ay umaasa ang ehensya na sa susunod na mga linggo ay lalabas na ang desisyon ng korte. So kailangan lang muna natin maghintay at maging patient sa desisyon ng Court of Appeals dahil hindi naman natin teritoryo yan. No? So we will just have to abide and comply with the direction and the decision of the Court of Appeals. Pero po, ang timeline ho natin dyan is within the next few weeks, we hope to receive already a decision from the Court of Appeals of Timor-Leste. Ayon kay Atty. Clavano, umaasa sila na sa tulong ng Office of the Solicitor General ay mabubuo nila ang reklamo laban sa nabanggit na bansa sa mga susunod na linggo. Continuous po ang kaugnayan, coordination ng DOJ at ng Office of the Solicitor General dito sa environmental cases na ito. Kailangan ho natin mapatibayan ang lahat ng ebidensya na kailangan i-attach sa ating complaint. Although confident naman po tayo na in a few weeks ay mabuo na yung ating complaint at yung mga attachments na ebidensya.